AFP, pinasabog ang mga dayuhang kunwari ay lulusob ng bansa. At China at Japan mas tumitindi ang tensyon. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay bibigyan natin ng masinsinang pagtalakay ang naganap na littoral live fire exercises ng ating Philippine Marines sa Ilocos Norte, kung saan ipinakita nila ang kahandaan sa pagtatanggol sa ating bansa laban sa mga dayuhang banta. Alamin natin kung paano sila nagsanay sa gitna ng bagyo at kung paano nagtagumpay sa kabila ng matinding hamon ng kalikasan. Bagyo man o hindi, ipinakita ng ating Philippine Marines na handa sila sa anumang oras. Ayon sa isang tagapagsalita, kahit na may bagyong tumama sa bansa, ang Typhoon Christine, tuloy pa rin ang pagsasanay. Sinimulan ito sa pamamagitan ng senaryo na may isang aggressive na foreign vessel sa karagatan na paparating at sasakop sa ating bansa. Ang littoral live fire exercises na ito ay isang simulated military response kung saan ang ating mga sundalo ay magsisilbing huling line of defense upang pigilan ang mga kalaban na makalapit sa ating baybayin. Kapag nakumpirma na ang intensyon ng sasakyang pandagat ay agresibo, agad na re-responde ang ating Marines. A tropical depression, storm na yata, no? So nakita ninyo yung weather. But still, we tried to pursue this part of the exercise just for us to also see na talagang come hell or high water, we can perform. Isang highlight ng pagsasanay ay ang paggamit ng dalawang 105mm howitzers ng Philippine Marines na kayang umabot ng target na hanggang 11 nautical miles. Bukod pa rito, ginamit din ang fire support vehicles na may dalang 90mm na kanyon upang siguraduhin hindi makakalapit ang kalaban. Kahit malakas ang ulan at hangin, nagpatuloy ang mga Marines sa kanilang misyon. Nakaka-inspire na makitang sa kahit anong sitwasyon ay kaya nilang gampanan ang tungkulin nila bilang tagapagtanggol ng ating bayan. Hindi lang mga sundalo natin ang bahagi ng pagsasanay, nakasama rito ang mga counterparts ng Philippine Marines mula sa iba't ibang mga bansa. Sa katunayan kaibigan, maging ang mga sibilyan tulad ng mga reservist at media ay nagkaroon ng pagkakataon na subukan ng 105mm howitzer. Ayon sa isa sa mga opisyal, ang ganitong pagsasanay ay nagpapakita ng puwersa ng ating Marines at nagbibigay ng pagkakataon sa mga kababayan natin na maunawaan ang sakripisyo at dedikasyon na ginagawa ng mga kasundulahan upang ipagtanggol ang ating bansa. Nagkaroon din ng isang bahagi sa pagsasanay na tumutok sa pagtugon sa mga sakuna. Naging bahagi rito ang mga dayuhang tropa mula sa United States Marine Corps at Japan Self-Defense Force. Pinangunahan nila ang isang humanitarian assistance at disaster response exercises na may layuning mapaghandaan ang mga kalamidad. Kasama sa mga nag-cooperate sa pagsasanay na ito ang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine National Police or PNP, Philippine Coast Guard or PCG, Bureau of Fire Protection or BFP at mga AFP reservists. Pinatunayan nito na sa oras ng sakuna, mahalaga ang pagtutulungan hindi lamang ng ating gobyerno, kundi pati ng mga kaalyadong bansa. Hindi lamang Estados Unidos at Japan ang kasali sa pagsasanay na to kaibigan. Nakilahok din ang mga sundalo mula sa South Korea, United Kingdom at Australia. Kahit ang France, Thailand at Indonesia ay nagpadala ng mga tagamasid upang masaksihan ang pagsasanay. Sa ganitong klaseng mga aktibidad, nakikita natin ang malalim na ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Ipinapakita rin nito ang mga pagtatanggol sa ating bayan, hindi lamang sa responsibilidad ng iisang bansa, kundi ng isang komunidad ng mga bansang handang magtulungan. Sa kabilang banda, ang tensyon sa tagawan ng Senkaku Island sa pagitan ng China at Japan mas tumitindi. Ang patuloy na pag-aagawan ng China at Japan sa Senkaku Islands o kilala rin sa China bilang Jiaoyu. Kung sa tingin nyo ng tensyon sa West Philippine Silang ang mainit na usapin, magugulat kayo kaibigan sa nagaganap sa pagitan ng China at Japan. Kaya't halina't alamin natin ang kasaysayan, kahalagahan at epekto ng Senkaku Island sa relasyon ng dalawang bansang ito. Unang-una, ano nga ba ang Senkaku Islands? Ang Senkaku Islands ay binubuo ng 5 maliliit na isla at 3 mababang lugar na matatagpuan sa East China Sea. Hindi ito gaanong kalakihan, sakop lamang nito ang humigit kumulang 7 square kilometers pero napaka-importante nito para sa Japan at China. Bakit nga ba?
Dahil sa posibleng taglay nitong reserbang langis at mga yamang dagat na napakahalaga sa ekonomiya ng parehong bansa. Balikan natin ang kasaysayan. Noong 1895, nakuha ng Japan ang Senkaku Islands matapos ang kanilang tagumpay sa unang digmaang Sino-Japanese. Mula noon, nasa kontrol na ng Japan ang mga islang ito, subalit matapos ang World War II sa ilalim ng San Francisco Treaty, ibinalik ng Japan ang karamihan sa mga nasakop nitong teritoryo sa China, ngunit hindi kabilang dito ang Senkaku Islands. Noong 1971, formal na ibinalik ng Estados Unidos ang pamamahala sa Senkaku Islands sa Japan. Simula noon, patuloy nang umaangkin ng China sa mga islang ito na sinasabing bahagi ito ng kanilang teritoryo mula pa noong sinaunang panahon. Pero marin itong tinutulan ng Japan at dito nagsimula ang matinding tensyon. Bukod sa mga yamang dagat, mahalaga ang mga islang ito dahil sa potensyal na taglay nitong langis. Sa panahon ngayon ay napakalaking bahagi ng ekonomiya ng isang bansa ang enerhiya, lalo na't parehong industrialisado ang Japan at China. Pareho silang malalaking importers ng fossil fuels, kaya't ang kontrol sa Senkaku Islands ay maaaring magbigay sa kanila ng mahalagang pinagkukunan ng langis at gas. Maliban pa rito ay ang mga karagatang nakapalibot sa Senkaku Islands ay mahalaga ring ruta para sa pandaigdigang kalakalan. Hindi katakataka na gustong makuha ng parehong bansa ang kontrol sa lugar na to. Pero hindi lang ito tungkol sa mga likas na yaman, kaibigan. May mas malalim pang dahilan ng patuloy na tensyon. Ang China at Japan ay matagal nang magkaribal sa politika, lalo na't hindi pa tuluyang natatapos ang sugat na iniwan ng World War II. Ang Japan sa pananaw ng ilang konserbatibong politiko nito ay nakabayad na sila sa kanilang mga kasalanan mula sa digmaan. Pero para sa China, patuloy pa rin ang laban sa retorika at kontrol sa kasaysayan. Sa kabilang banda, ang Japan ay may mas matibay na posisyon ng mga islang ito ay sa kanila at anumang hakbang mula sa China ay tinuturing nilang paglabag sa kanilang soberanya. Nitong mga nakaraang taon lamang, parehong pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang mga military presence sa lugar dahilan upang lumala ang tensyon. Nitong nakaraang linggo lamang, muling uminit ang sitwasyon matapos alisin ng Chinese Coast Guard ang isang Japanese fishing vessel sa karagatang malapit sa Senkaku Islands. Nakadagdag pa rito ang mga pangyayari sa West Philippine Sea kung saan nakaharap din ng China sa mga bansa tulad ng Pilipinas at Vietnam. Naghahanda na ba ang China para sa isang mas malawakang digmaan at paano ito makakaapekto sa ating rehiyon? Ngunit hindi lahat ay negatibo, kaibigan. Noong 2017, nagkaroon ng ilang hakbang upang palamigin ang tensyon sa pagitan ng Japan at China. Nagtulungan sina dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe at Chinese President Xi Jinping para patatagin ang kanilang relasyon. Nagkaroon din ng pagbisita ng Chinese Premier Li Keqiang sa Japan noong 2018 at nagkasundo silang magtayo ng military hotline para mas maiwasan ang mga insidente sa karagatan. Subalit sa kabila ng mga ito, tila nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang tanong ay, hanggang kailan magtatagal ang giriang ito? Ang sitwasyon sa Senkaku Islands ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano ang maliit na bahagi ng lupa kahit na hindi ito natitirhan ay maaring maging sentro ng matinding awayan. Hindi lamang ito tungkol sa teritoryo kundi pati na rin sa kasaysayan, yaman at kapangyarihan. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon, mahalaga para sa atin na bantayan ang mga susunod na kaganapan dahil anumang mangyari sa pagitan ng China at Japan ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto hindi lamang sa kanilang relasyon kundi sa buong rehiyon ng Asya. Ano sa tingin niyo, mga kaibigan? Makakahanap kaya ng mapayapang solusyon ng China at Japan? I-comment nyo lamang po ang inyong mga opinyon sa ibaba. At huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang mga diskusyon tungkol sa mahalagang issue sa Asya at sa buong mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat, mga kaibigan.